Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland na pinibigyang muli ng ating rabay na magpangaral ng kanyang salita. Tayo po sana ay nakakahanda na dahil medyo mahaba ang araw po natin. At I pray na nakuha ko yung kahit papaano yung summary ng kwento ng ating aral dahil medyo yung tawag dito, napakalawak na ibinigay na aral ng ating rabay. Ang aral po natin ito ay sa bali parang part 2 ng ating aral nung nakaraan. Dahil nung nakaraan po nating aral ipinaunawa po sa ating ng rabay kung kilala na po natin ang ating manunubos. And I pray na sa mga nakapanood po ng ating aral, yung mga nakarinig, yung mga hindi pa po nakakarinig, pakinggan po ninyo, i-share po ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, mahal naming mga kapatid, na ito ay aral sa atin ng rabay para makilala natin talaga kung sino nga ba yung tinatawagan nating manunubos po natin. Ang aral po na binigay po ng rabay, yung continuation po ng kanyang aral. At ito naman po ay may kinalaman sa life story of my Savior. Malalaman po natin yung naging buhay ng ating manunubos. Baka maaring kilala po ninyo yung ating manunubos, pero talastas po ba ninyo yung kanyang naging buhay dito sa lupa? Ang alam lang po natin siya po ay ipinanganak dito sa lupa, at ito ay dahil sa pagmamahal ng Ama sa atin. Ipinangako yung kanyang pagkapanganak doon ba po sa aklat ng Genesis. At ito po ay napatunayan po natin nung nakaraan. Sa araw kong ito patutunayan naman ng ating rabay kung paano siya nabuhay, kung ano yung kanyang mga naging pang-araw-araw na ginawa nung siya narito sa lupa. At matatalasas natin yung reason kung bakit siya napunta dito sa lupa. At para sa ikakatibay po ng ating mga pananampalataya, ang aral po sanang ito magsilbing tawag dito, dagdag sa ating pangunawa sa rabay, at malubos po sana yung ating kinalaman o yung ating knowledge sa ating rabay. Kaya tayo na po magsisimula na. Alam po natin yung kwento na natigil po tayo sa kwento ng rabay nung nakaraan, nung siya po ay ipinanganak sa Bethlehem, Yehuda, dahil po sa propesiya ni Propeta Micah. At siya po ay tinawag ayon po sa ibinigay na pangalan ng Anghel Gabriel na siya ay tatawaging Yeshua, dahil siya daw po ay ipinadala ng Ama na magliligtas sa mga tao ng Ama na pinili niyang makakilala sa Kanya. Tutuloy po natin ang kwento nang may panganak po ang ating rabay, at ayon po sa kautusan, siya po ay dapat tuliin. At ito po ay ating tutunghayan, yung kanyang pagkatuli hanggang sa kanya pong naging kamatayan. Now, dito po sa aklat ng Lucas, actually sa aklat ng Lucas po natin mababasa ang kasaysayan niyang ito, dahil ito ay kumbaga isinulat ni lingkod na Lucas, dahil siya yung kaibigan ng ating apostol Saulo na isang tinatawag na manggagamot. Kaya dito po sa kwento ni Lucas, mababasa po natin na noong ang ating rabay po ay ipinanganak, at siya po ay pinangalanan ng kanyang inang si Maria ng Yeshua, dito po sa verse 21, itutuloy po natin yung kwento. At nang makaraan ang 8 araw, Lucas chapter 2 verse 21, makaraan ng 8 araw, ang ating rabay ay tinuli at tinawag na Yeshua, ang kanyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago po siya ipinaglihi sa tiyan. So,
parang normal po na ginagawa ng mga magulang kapag ang mga anak po nila ay lalaki, ay pinutuli po nila. Pero actually sa akin hindi ko nagawa ito nang pinanganak yung aking panganay. Dahil nakalimutan ko yung ikawalong araw na dapat pala ay tuliin. Pero ayon po sa ginagawa ng mga kaugaliang panghudyo, pag ang anak po natin ay lalaki, ito po ay dapat tuliin sa ikawalong araw. Ano po? At nang maganap ang mga araw na kanilang paglilinis, matapos na maglinis, ayon sa tinatawag na paglilinis sa panganganak ng lalaki. Na kung maalala po yung kwento, pinag-aralan po natin ito. Ano po? Kapag lalaki yung anak, maglilinis po siya ng 40 days, yung babae. Ano po? Yun po yung ayon sa kautusan ng mga Israelita. Siya daw po ay itinalaga sa Jerusalem upang iharap siya kay Amang Yahweh. So, after po ng paglilinis, ayon sa kaugalian at kautusan na ibinigay ni Amang Yahweh sa mga Israelita doon sa lumang tipan, dinala po ang rabay para ihandog sa Jerusalem. Now, alam po ninyo, ito din po ay ginagawa po natin. Sa mga anak po natin, dinadala din po natin sa ating mga kapilya para ito po ay ihandog kay Amang Yahweh. Ano po? So, ganun din pong ginawa ng kanyang mga magulang na si Miriam at ni Yosef. Ano po? Ayon sa nasusulat sa kautusan ni Yahweh, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal kay Yahweh. So, yun po yung nangyari. Ano po? At upang maghandog ng hain, alinsunod sa sinasabi sa kautusan ni Yahweh, 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapati. Alam po ninyo sa kautusan ng mga Israelita, sila po yung maghahandog ng tupa, o kaya ay kambing kapag sila yung may kaya. Pero kung walang-wala, pwede po doon sa kalapati at bato-bato. Na kung mapapansin po natin, sa ibinigay na handog ng mag-asawang Miriam at Yosef, makikita po natin yung kapayakan ng kanyang mga magulang, yung buhay nila. Hindi po ipinanganak ang ating rabay sa isang mayamang pamilya. Dahil makita natin na noong siya po'y inihandog, hindi po siya naging ingrande. Katulad po ng ginagawa ng ilan sa atin. Ano po? Na kapag dedication ng ating mga apoy, talagang kumbidado yung buong baryo. Darling, baka o kaya kung ano-anong handaan. Wala pong ganong kayamanan ng ating rabay. Now, dito po natin makikita yung kapayakan, yung kasimplihan ng piniling buhay ng rabay. At maaari alam po ninyo, ang isang nakikita ko dito na gustong patunayan ng rabay yung kasimplihan ng buhay. Alam po ninyo, makikita natin na sa kapayakan ng buhay ng ating rabay, tayo po ay, kung ikukumpara natin yung buhay natin sa panahon ng ating rabay, tayo po ay mayaman para sa uri ng buhay ng ating rabay. Pero bagamat po tayo ay masasabi ng mas mayaman kaysa doon sa panahon ng ating rabay, marami pa rin naman sa atin yung nagrereklamo para bang hindi tayo matatapos sa ating mga kagustuhan. Dahil hanggang ngayon hindi natatapos yung ating mga gustong bilhin. Sana naman po matuto tayo dito sa kasimplihan ng buhay ng rabay. Ito po yung isa pa pong aral na gustong iparating ng rabay. Matuto tayo sa kasimplihan ng buhay nung siya po'y narito sa lupa. So, yun po yung nangyaring kwento. And then, ibababa ko po dito sa verse 39 para malaman natin yung buong kwento ng ang ating rabay po ay nabuhay dito sa lupa. Wala po itong mababasang ibang mga talata malibon po dito sa aklat ni Lucas. Kaya sa Lucas lang po tayo. Verse 39, eto. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ni Amang Yahweh,
ay nagbalik sila sa Galilea sa kanilang sariling bayan na bayang Nazaret. So meaning sa Nazaret lumaki yung bata. Ang batang si Yeshua ay lumaki sa bayan ng Nazaret. At lumaki ang bata at lumalakas at napupuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Ama. So, makikita po natin na ang batang si Yeshua na ating manunubos, lumaki pong normal. May mga naging kalaro maaari yung kanya mga kababatang mga bata. Ano po? Siya po ay normal na nabuhay. Bagamat siya po, alam natin ng kwento na anak siya ni Amang Yahweh. At ang pagkakaiba po dito lumaki po ang bata na may biyaya ang ama. Dahil natural po, expected po natin, nalalaki yung bata na andudoon yung pagpapala ni Amang Yahweh. Verse 40 o 41. At nagsisipa roon taon-taon ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. Ayan. Patunay po natin isa na ang mga Israelita maging sa panahon ng ating rabay nagdiriwang ng Paskwa ayon sa natutunan nating mga piyesta ng Ama sa Lumang Tipan. So hindi po naglilikat yung kanyang mga magulang gaano man po yung kanilang kahirapan. Taon-taon po sila nagdiriwang ng piyesta doon sa piniling lugar ng Ama. Sa Jerusalem po yung piniling lugar. Kaya hindi po nagkulang yung kanyang mga magulang na instill sa kanilang anak. Bagamat alam nila na ito'y galing kay Amang Yahweh, ipinaunawa nila sa bata na silang mga magulang ay hindi nakalimot doon sa mga itinalagang pista ng Ama. Nang siya'y may 2 taon na, meaning nang siya'y 12 years old, anong nangyari? Ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistaan. So, fast forward tayo mula sa pagtutuli and then lumikwad ng 12 taon. Ulitin ko po, wala po akong mahanap na mga ebidensya pang masasabing dagdag na kwento kung paano po lumaki ang batang si Yeshua. Dahil after 12 years, mababasa natin ang kwento na siya ay dinala sa Jerusalem, although every year dinadala siya sa Jerusalem, pero on the 12th year, may nangyaring kwento. Ang ating manunubos na bata at sa edad na 12, nagpaiwan po sa Jerusalem na hindi alam ng kanyang mga magulang. At nang mapansin ng kanyang mga magulang na siya ay wala, binalikan po nila ang batang si Yeshua. At natagpuan po nila ang batang si Yeshua na nakikipagbalitaktakan, salitaan sa mga tinasabi nating marunong sa kautusan. Marunong sa Biblia, kumbaga. Bagamat wala pang Biblia noon, pero ibig sabihin ni marunong sa kautusan. Kautusan ni Amang Yahweh na isinulat ni Moses noong panahon ng mga Israelita. Doon po siya nakikipagbalitaktakan. At na-amaze yung mga matatandang mga kakausap niya. Dahil maliit pa ba siyang bata, siya ay marunong na sa salita ng Ama. Kaya sabi dito sa verse 47, ang lahat ng sa kanya ay nakakarinig ay nagsisipang gilalas sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. So, sila ay nagtataka sa katalinuhan ng batang si Yeshua. At nang makita siya ng kanyang mga magulang na si Miriam at si Joseph, sinabihan siya ng kanyang ina, "Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan?" Verse 48, narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. Napagod kami, anak, sa kakahanap sa iyo. Andito ka lang pala. Pero ito yung sinagot ng batang si Yeshua. Bakit ninyo ako hinahanap? Di baga talasas ninyo na dapat akong maglumagat sa bahay
ng aking Ama. So, ipinaunawa ng ating batang Yeshua na ang kanyang rason kung bakit siya narito sa lupa ay para ganapin ang kalooban ng kanyang amang nagsugo sa kanya. Now, dito po natin makikita mga kapatid ko na pinili po ang ating rabbi nang siya'y pababain dito sa lupa para gawin yung eksaktong reason kung bakit po siya ipinadala dito sa lupa. May mga pagkakataon na tayo, nang tayo naman po ay mapili na manampalataya sa ating rabbi. Tayo din naman po ay may ibinigay na instruction kung paano po natin gagawin yung mga obligasyon na ibinigay sa atin. May mga pagkakataon na hindi po natin nagagawa yung ating mga obligasyon. Ano po? Kumbaga ay nagbibitor tayo. Nag-iisip tayo na mas maganda yung ating way para gawin yung ating obligasyon. Pero kung minsan plain and simple yung ipinapagawa sa atin. Ano po? Talasasin sana natin na ang aral po ng rabbi ay hindi lang yung kanyang kwento ng buhay, kundi yung may apply natin, yung makukuha nating aral. Ano po? Ituloy po natin ang basa. So, nang matapos po yung kwento, wala na po tayong mahahanap na dagdag. Dahil after this, natigil na po yung kwento sa paglaki ng rabbi. Dahil yung susunod na kwento, nung pong ang rabbi ay magpapabautismo na kay John the Baptist. Yun po yung susunod na kwento. Ano po? Yun po yung susunod na kwento. At ito po ay kukunin naman natin dito sa Lucas chapter 3 verse 21. Ito ang kwento. Nangyari nga nang mabautismuhan ang buong bayan. Now remember, si John the Baptist ay isinugo ng Ama para ihanda ang daraanan ng rabbi. Para ihanda ang puso ng tao sa pagdating ng rabbi bilang isang manunubos. Kaya nang matapos si Yohanan na magbautismo sa mga taong nagsisi sa kanilang mga kasalanan, ito ang ating rabbi. Na si Yahshua naman ay binautismuhan at nang nanalangin ay nabuksan ang langit. Now, ito yung patutuon ni John. Na makikilala daw ni John ang ating rabbi sa pagdating ng tinatawag na kalapati na sumisimbolo sa banal na espiritu ng Ama. Pag ito daw ay nakita ni John na dumapo sa isang tao, yun daw yung sinasabing ipinangakong manunubos. Yun ang kanyang patutuo. Kaya nang mabautismuhan ng ating rabbi, ito yung nangyari, verse 22. At bumaba sa rabbi ang banal na espiritu na may anyong kalapati. At nanggaling ang isang tinig sa langit, ikaw ang sinisinta kong anak, at siya kong lubos na nalulugod. May narinig po silang tinig nang mabautismuhan ng rabbi. Now, ang tanong, ilang taon na ang rabbi dito nang dumating siya sa kwento? So, mula doon sa paghahandog sa templo, and then lumikwad ng 12 years old, and after that, wala na tayong narinig na kwento. Bilang sumunod na kwento, yung magbautismo na siya. Ilang taon na ang rabbi nang siya magbautismo? Verse 23. At si Yahshua din, nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon. So, dito po tayo magsisimula ng kwento ng tunay na rason o reason kung bakit naging tao ang ating rabbi. Nang mabautismuhan po ang ating rabbi at age of 30, dito na po siya nagsimulang mangaral. Dito na po niya gaganapin yung kanyang tinatawag na pangangaral sa pagdating ng pagpapalang kaligtasan ng Ama dito sa lupa. Ano po? So, nang siya po'y matapos na mabautismuhan, alam po niyong sundan nangyari. Siya po'y namili ng kanyang tinatawag na mga disipulo o mga tinatawag niyang mga apostol.
Now, talasasin po natin kung sino po yung kanyang mga piniling apostol para po magkaroon tayo ng idea kung paano po pinili yung mga mapalad na naging apostol. Ano po? Dito po sa aklat ng Marcos. Yan. Dito ikukuha tayo sa ibang mga aklat para mapagtagpi-tagpi natin na ang aklat ng Mateo, Marcos, Lucas at John halos magkakapareho. Dito po sa aklat ng Marcos, chapter 1, verse 16 to 20. At pagdaraan sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya si Simon at si Andres, na kapatid ni Simon na naghahagis ng lambat sa dagat, sapagkat sila'y mga mangingisda. Sino yung mga kinuhang disipulo ng ating manunubos? Mga mangingisda. Ano po? So hindi po siya pumunta sa Sanhedrin Council para kumuha ng alagad doon. Hindi po siya kumuha sa mga marurunong na mga Pariseyo. Hindi siya kumuha doon sa mga nangangaral na mga Saduseyo. Kundi siya po ay pumunta sa mga gilid ng kalsada at nakita niya rito ang mga mangingisda. At sinabi sa kanila ni Yahshua, magsisunod kayo sa aking hulihan at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. So makikita po natin dito yung kasimplihan. Ano po? Dito po ay hindi pinili ng rabbi yung mga may pinag-aralan. Hindi pinili ng rabbi yung mga nasa palasyo na makakasama niya sa pangangaral. Pinili po niya yung mga may mababang uri sa lipunan, mga mangingisda. Ano po? At pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. Now, ito po yung, ako'y na-amaze. Dahil nang tumawag po ang rabbi, iniwan po ng mga mangingisda ang kanilang mga gawain. Now, tandaan po ninyo, yung pong gawain nila, yun po yung gawain nila para buhayin yung kanilang mga mahal sa buhay. Yung kanilang mga magulang na umaasa sa kanila. Ano po? Yung kanilang mga kapatid. Yung kanilang mga kamag-anak. At kay Pedro, na isang mangingisda rin, yung kanyang anak at yung kanyang biyanan na umaasa din sa kanya. Pero nang sila po'y tinawag ng rabbi, hindi po sila nagkibit balikat. Anong sabi nila? Iniwan nila ang kanilang mga lambat. Now, nung tayo po kaya ay nanampalataya at tayo nabigyan ng tinatawag ng rabbi para mangaral o kaya magmintini ng ating asemblya o yung may binigyan ng tungkulin. Now, alam po niyo, pinili ng rabbi, hindi po lahat ng mga mangingisda ay pinili ng rabbi, hindi po lahat. May pinili lang po siyang mangilan-ngilan sa kanila na tinawag niyang mga mangingisda ng tao. Pero nang tinawag po sila ng rabbi, hindi po sila nagreklamo. Hindi po sila nagsabi, rabbi, paano yung aming mga pamilya? Rabbi, paano yung aking anak? Hindi sinabi ni Pedro. Rabbi, paano yung aking biyanan? Hindi sinabi ni Pedro. Rabbi, paano yung aking mga kapatid na umaasa sa akin? Alam po ninyo, sometimes, kapag tayo po ay tinawag ng Ama, tinawag ng rabbi sa kanyang gawain, alam po ninyo, ang dami nating mga rason bago natin gawin yung ipinapagawa sa atin. Feeling natin mas mahalaga yung gagawin natin sa ating mga kapatid. Feeling natin mas mahalaga yung gagawin natin sa ating mga magulang. Feeling natin mas mahalaga yung gagawin natin sa ating mga anak. Now, hindi po sinasabi ng rabbi na talikuran natin yung ating mga mahal sa buhay. Ang ipinapakita dito ng rabbi yung kagustuhan natin na gawin ang kalooban ng tumawag sa atin. Ano po? Dahil ang ginawa dito ng mga tinawag, iniwan nila ang kanilang mga lambat at nagsisunod sa kanya. Ano po?
So, ganun po yung uri ng pagtawag ng rabay sa kanyang mga lingkod. Ano po? Now, talasasin natin, ano ang naging buhay ng rabay nung siya po'y narito sa lupa? Alam po ninyo, maaaring kayo ay kilala nyo ang rabay, pero ang tanong, kilala ba talaga natin ang rabay? Kaninong anak ba ang ating rabay? Now, alam po natin na siya po ay anak na kinikilalang anak ni Jose or Joseph. Pero ano po ba ang naging katungkulan o naging trabaho ni Joseph nung siya ay naging ama-amahan ng ating manunubos nung siya ay narito po sa lupa? Dito po sa Mateo chapter 13, magkakaroon po tayo ng idea kung anong trabaho ang naging gawain ng rabay nung siya ay narito sa lupa, dahil ito'y minana niya sa kanyang tumatayong ama. Alam po ninyo, sa panahon ng mga Israelita, kung ano po yung kaugalian at naging gawain ng kanyang mga magulang, yun din po yung magiging gawain ng kanilang mga anak. They learn by trade. Ano po? So kung yung anak yung ama ay isang anluwagi or karpintero, for sure, ikaw din ay magiging karpinterong katulad ng tatay mong mamamana mo yung kanyang tinatawag na gawain. Kaya kung ikaw ay mangingisda, for sure, ikaw din ay magiging mangingisda. Maaaring meron ka pang maidadagdag na gawain sa iyong sarili, pero karamihan ganun ang nangyayaring kalakaran nung panahon ng ating rabay. Ano po? Kaya makikita natin dito sa chapter 13 verse 54 and 55, sabi niya rito, at pagdating sa kanyang sariling lupain ay kanyang tinuruan sila ng kanilang sinagoga. Ano pat sila'y nangagtaka at nangagsasabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga kapangyarihang gawa? So nagtatanong sila kung saan kumuha ang rabay nang siya po'y nangangaral na. Ito, yung patunay natin kung ano yung kanyang naging gawain. Verse 55. Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? So kapag anak siya ng anluwagi, therefore, siya din ay anluwagi. Kaya sabi nila, hindi ba ito yung anak na anluwagi? Hindi baga tinatawag na Miriam ang kanyang ina, at Santiago, at Joseph, at Simon, at Yehuda ang kanyang mga kapatid. So yun po yung kanyang mga kapatid. Si Santiago ay siya rin yung Santiago na sumulat ng aklat. At yung Yehuda ay siya rin yung Yehuda na sumulat ng aklat. Ano po? So dito po natin makikita na ganun kasimple ang naging buhay ng ating rabay. Siya po ay naging anluwagi katulad ng kanyang ama. Siya po ay namili ng kanyang mga alagad na mga mangingisda. Now, gusto kong tingnan natin yung kasimplihan ng kanyang buhay. Ano po? Hindi po siya, wala po tayong mababasa na nang magsimulang mangaral ang rabay, bago siya nangaral, siya po'y naglikom ng kanyang masasabing naiwanan dito sa lupa. Hindi po siya nagpundar ng mga bahay. Hindi po siya nagpundar ng tinatawag nating mga gamit na mga material. Siya po ay inihanda ng ama sa kanyang role na mangangaral ng kanyang salita para sa ikaliligtas ng mga mananampalataya. Dito po natin makikita, mga kapatid, yung tinatawag natin kasimplihan sa buhay. Alam po ninyo, the reason being, maaaring ganito kasimple ang naging buhay ng rabay, dahil alam niya at the end of the day, na yung mga may iwan dito sa lupa, ay susunugin din balang araw. At tayo, kung ano man yung ating dinala dito sa lupa, dahil wala tayong dinala nang tayo ipinanganak sa lupa,
wala rin tayong dadalhin. Alam yun ng rabay. At I believe, alam din natin yung pangunawang yun ng rabay, na tayo din naman nakakaalam ayon sa ipinangaral sa atin ng rabay na lahat ng mga material na bagay dito sa lupa ay susunugin din balang araw. At kung ano man yung ating naipundar dito ay hindi rin naman natin madadala sa ating pagkamatay dito sa lupa. Pero kung mapapansin po natin, mas marami yung mga panahon na iginugugol natin sa mga material na bagay kaysa sa tunay na gawain na paglingkuran ang Ama at gawin ang kanyang kalooban ayon sa sinasabi ni Haring Solomon sa kanyang sulat sa mga ngaral. Yun po yung nakakalimutan natin. Dahil kung tatanungin po natin ang ating sarili, mas marami yung panahon na iginugugol natin sa paghahanap buhay at paghahanap ng material na bagay. Alam po ninyo, umabot na tayo sa 60, 70, 80 pa ngayong minsan. Pero parang hindi tayo nakontento sa mga nagawa natin sa ating mga buhay dahil hanggang ngayon, iniisip pa rin natin yung mga material na bagay. Yun po yung nakakatakot. Ano po? Yung hindi man lang natin maalala na ipahinga yung ating mga sarili at maalala natin na hindi ba mas mahalaga na pagtuunan natin ng pansin yung sinasabi ng Ama para sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Yung gawain niya nang tayo po'y pinili niya na manampalataya. Yun po yung nakakalimutan po natin. Ano po? And I pray, pag natapos po natin ang aral ng rabay, magkaroon po tayo ng mas malawak na pangunawa. Hindi po sinasabi sa atin ng rabay na iwanan natin yung mga gawain po natin. Tingnan po natin na hindi po natin nakakalimutan yung tunay na obligasyon natin. Nasabi ko nga po sa inyo, hinihingi ko sa rabay na makauwi ako balang araw sa Pilipinas bago ako mag 60. Para I will be 56. I pray na mas maaga pa sana. Pero kung hindi man at age 56, sabi ko nga, I'm done working. Yun po aking pinangako sa sarili ko. Yun ang idinadalangin ko. At kung kayo man po ay nanalangin sa rabay, huwag niyo po sana namang palitan yung hangarin po ninyo dahil sa mga makikita niyo balang araw. Huwag po niyong papalitan. Ano po? Dahil ito ay pinangako natin sa rabay, tinupad naman ng rabay ang pangako niya. Ang problema ay hindi po ito nangyayari sa buhay po natin. Ano po? Huwag naman po sana. So makikita po natin yung kasimplihan ng buhay ng rabay. Ano po? Kaya po nang siya'y mabautismuhan, eto, Marcos chapter 1 verse 14. Eto yung kwento. Marcos chapter 1 verse 14 and 15. Pagkatapos ng madakip si Yohanan, ay napasa Galilea si Yasua na ipinangangaral ang mabuting balita ng Ama. So kailan po siya nagsimulang mangaral? Nang siya po'y mabautismuhan. And then after that, nakulong po si John. And then nang makulong si John at hindi na nakakapangaral, doon na po nagsimulang mangaral ang ating rabay. At ano yung kanyang ipinapangaral? Verse 15. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Ama. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa mabuting balita. Yun po yung pinapangaral ng rabay. Na tayo po'y mangagsisi at magsisampalataya sa magandang balita. Yung aral po ng rabay noong panahon niya, bago po siya magsimula, o nung siya po'y magsimula, kako sana, pareho lang po ng aral po natin. Na tayo po sana ay magsipagsisi sa mga gawa natin na hindi naman may kinalaman sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Huwag po nating ubusin ang ating panahon. Ano po? Baka hindi dumating sa atin yung pagkakataon na ma-redeem natin ang ating mga buhay.
kung hiniling po natin sa ating rabay na kapag binigay ito ng rabay sa amin natin, ako ay gagawa ng ganito, ako ay gagawin kong ganito. Pag ganun po yung pinangako nyo, sabi ko nga, if that is a vow, gawin po natin ang ating vow. Dahil kung ito po hindi natin gagawin at the end of the day, tayo po ay makikita ng Ama na hindi tumutupad sa ating mga ipinangako. Huwag po natin i-justify yung mga mali po natin gawa. Ano po? At maghahanap tayo ng reason para gawin itong tama. Hindi po ito ang paraan para paglingkuran ng ating Ama. So dito po natin makikita na nagsimulang rabay sa kanyang ministry nang mamatay na po ang ating tinasabing boses sa ilang si John. Now, nang magsimula pong mangaral ang rabay, pupuntahan po natin yung unang himala na ginawa niya kasama ng kanyang mga alagad. Pagtatagni-tagniin po natin yung kanyang buhay, ano po? Para magkaroon tayo ng mas malawak na pangunawa ang ating rabay, sa ating rabay, should I say, nung siya po narito sa lupa. So after po siyang mamili ng kanyang mga tinatawag na mga disipulo o mga lingkod, matapos siyang mabautismuhan at nagsimula po siyang mangaral, ang kwento siya po ay napunta sa bayan ng Galilea, sa lugar ng Cana. At dito po sa lugar ng Cana, kasama niya ang kanyang ina at ang kanyang mga alagad. Sabi niya dito, verse 2 o chapter 2 ng Yohanan, at nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana Galilea, at naroon ang ina ni Yeshua. At inanyayahan din naman si Yeshua at ang kanyang mga alagad sa kasalan. So kasamang inanyayahan ang ating rabay, kasama ng kanyang mga alagad. Now, dito po ay nangangaral na po siya, ano po? At siya'y naimbita lamang. And then, verse 3, at nang magkulang ang alak, ang ina ni Yeshua na si Miriam ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. So, nang maubusan ng alak, nagpahiwatig yung kanyang ina. Anak, wala na silang alak. Now, bakit kaya sinabi ito ni Miriam sa kanyang anak na si Yeshua? Dahil maaaring alam ni Miriam na kakaiba ang kanyang anak. Pero talasasin po natin ang sagot ng ating rabay. Sabi niya verse 4, at sinabi sa kanya ni Yeshua, Ginang, anong kinalaman nito sa akin? It is not my business, sabi ng ating rabay. Dahil hindi ito yung tinatawag niyang dahilan kung bakit siya narito sa lupa at bakit siya may kapangyarihan. It's not my business. Ano po? Yun ang una niyang sinabi sa kanyang ina. Pero, dun po ba natapos yung sinabi ng rabay? Dahil lang sinabi niya ito, ang aking oras ay hindi pa dumarating. So meaning hindi pa panahon, sabi ng rabay, na makilala ako bilang ipinadalang may kapangyarihan. Yun pong sinabi ng ating rabay, hindi pa panahon. Pero ito pong ginawa ni Miriam na maaaring ito yung dahilan kung bakit gumawa ng himala ang ating rabay. Ito pong sinabi ni Miriam, verse 5. At sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Gawin ninyo, sabi ni Miriam, kung anong sasabihin niya sa inyo, gawin ninyo. And then, anong ginawa ng rabay? Bagamat sinabi niya sa kanyang ina na hindi pa niya panahon, itong ginawa ng rabay, verse 7. At sinabi sa kanila ni Yeshua sa mga alipin, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at kanilang pinuno hanggang sa labi. Meaning, yung kwento rito ginanap ng rabay ang unang himala ayon sa sinasabi ng Biblia.
sa isang kasalan. Now, maaaring magtanong kayo, bakit sa kasalan at bakit alak? Now, maaaring hindi yung kasalan, hindi yung alak ang bibigyan natin ng diin dito, kundi yung kanyang pagsunod sa kanyang ina. Na bagamat hindi pa niya oras sana, supposedly, pero dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ina, ginanap po niya yung kahilingan ng kanyang ina. Now, sa kasalan, maaaring ito ay may kinalaman sa gagawin din ng rabbi at the end of the day, nang ang kanyang bride ay kanyang aakuin din para sa isang kasalan na mangyayari na alam natin ng kwento, mangyayari sa Genesis chapter 21. Pero makikita natin yung kwento rito na bagamat siya ay isang anak ng ating amang Yahweh, siya naman ay mayroong tinatawag na pakundangan na sundin ang kanyang kinikilalang magulang. So natupad po dito yung ipinangako doon sa lumang tipan na ang sino mang sumasampalataya ay gaganap sa kalooban ng Ama. At yung pagsunod sa ating mga magulang o paggalang sa ating mga magulang ay kasama po sa kanyang utos. At ito po sana ay huwag nating kalilimutan mga kapatid. Ano po? Dahil ginawa din ito ng ating rabbi nung siya narito sa lupa. Ano po? So makikita natin ng ating rabbi ay naging mabuting anak na sumusunod sa kanyang mga magulang. Now, dito po, after that, makikita natin na nang matapos po siyang masasabing magsimulang mangaral, babalikan ko lang po yung pagkatapos na siya po ay mabautismuhan. Ano po? Dahil hindi ko dapat ito makalimutan, dahil matapos mabautismuhan ng ating rabbi, ito po yung nangyari. Mateo chapter 4 verse 1. Nang magkagayo, inihatid ng banal na espiritu si Yaso sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. Now, ano pong ginawa? Matapos po siyang mabautismuhan, siya po'y dinala ng dyablo sa ilang para tuksuhin. Now, ito po bibigyan ko ng diin. Dahil sa ating mga nananampalataya, ano po, matapos po tayong mapili bilang mga piniling mga mananampalataya, tayo din po ay idadaan sa mga tinatawag na tukso o mga tinatawag na pagsubok sa ating pananampalataya. At bilang isang tunay na nananampalataya, binibigyan tayo ng ating rabbi ng pagkakataon na ipagtanggol ang ating mga pananampalataya. Hindi po natin dapat isakripisyo ang ating pananampalataya na ibinigay ng rabbi. Dahil katulad po niya, siya po ay tinukso ng 40 days and 40 nights. Sa atin naman, hindi man natin alam kung gaano katagal yung ating tinatawag na pakikipagbaka sa ating pananampalataya. Kung bibigyan natin ng diin na one day is a year, 40 years tayong makikipagbaka sa ating pananampalataya, bakit hindi? Ano po? Dahil ang rabbi ay nagtagumpay dahil sa pangunawa niya sa salita ng Ama. At alam ko na ito rin ang dahilan kung bakit tayo din ay magtatagumpay kung tayo ay mananatili sa tinatawag na salita ng Ama. So dito po natin makikita ano po yung kwento na pagkatapos po siyang mabautismuhan, siya ay kinukso, and after that, gumawa po siya ng himala ayon sa pagsunod niya sa kahilingan ng kanyang ina. Ang susunod po nating kwento yung masasabi nating dahilan ng kanyang pangangaral. Ano po? Dito po natin bibigyan ng diin kung bakit siya ipinanganak dito sa lupa. Ano po? Ito yung kwento. Dahil dito natin bibigyan ng diin yung naging buhay ng rabbi. Dito po sa aklat ng Marcos, ito, chapter 6, verse 34. Ito po.
At lumabas siya at nakita ang lubhang maraming tao. At anong naranasan niya o naramdaman niya? Nahabag siya sa kanila. Sapagkat sila'y gaya ng mga gaya ng mga tupa na walang pastol. At siya nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay. Ano pong sabi niya? Siya po'y nagturo dahil sa nararamdaman niyang habag sa mga taong gustong makaunawa ng kanyang salita. So meaning siya po ay nangaral with compassion. Ando doon po yung pagmamahal. Na I pray ito ay makuha po natin at maunawaan natin. Na sa atin pong gawain ibinigay ng Rabay, magaya sana natin yung tinatawag na compassion ng Rabay. Yung kanyang pagmamahal na nararamdaman niya yung nararamdaman nung kanyang pinapangaralan. Tayo po ay dapat gumaya sa Rabay na kung tayo ay gumaganap ng kanyang kalooban, andun po yung pagmamahal. Ano po? Siya po'y nahahabag sa kanyang mga inaaralan. Kaya andun yung kanyang inspirasyon para mangaral. Ano po? Dahil nakikita po niya na ang kanyang ipinapangaral ay tinatanggap nung mga pinapangaralan niya. Ano po? Mateo chapter 9 verse 35 to verse 36. Datapwat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastol. So ito po yung masasabi nating dapat maging characteristics ng mga nangangaral. Kung sila ba ay nagkakaroon ng habag. Hindi yung tayo yung nilalamangan ng mga nangangaral na sila yung mga nagpapayaman at tayo namang pinapangaralan, tayo yung mga naghihirap. Dapat tayo yung pinagsisilbihan ng ating tinatawag na nangangaral. Hindi hindi natin nakita dito na pinagsisilbihan siya ng kanyang mga pinapangaralan. Siya yung nangangaral na may habag. At nang makita niya yung sinasabing pangangailangan ng kanyang mga inaaralan, anong ginawa niya? Verse 35, at nililibot ni Yaso ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang magandang balita ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Siya po ay gumanap kung ano po yung pangangailangan ng kanyang mga pinapangaralan. Dito po natin makikita yung tunay na masasabing apostol, yung tunay na pastol ng mga tupa. Pag hindi po ganito yung characteristics nung pong matatawag natin nangangaral sa atin, nangangalaga sa atin, hindi po siya mula sa aral ng ating Rabay. Pag hindi po natin nakita na ganitong ginagawa na tayo po ay anong tawag dito, yung bang inaalala tayo ng mga nangangalagang pastor at tinitignan po niya yung ating ikabubuti, dito po natin makikita na siya po ay galing sa ating Rabay. Ano po? At ito'y nakita natin na ang ating Rabay ay nangangaral ng may habag at may tinatawag na pagmamahal. Ano po? Sunod, dito pa sa Lucas chapter 7. Ito pa po yung karakteristik ng pangangaral ng laban. At Lucas chapter 7 verse 12 to 14.
At nang siya nga'y malapit na sa pintuan ng bayan, narito, inilalabas ang isang patay, bugtong na anak ng lalaki ng kanyang ina, at siya'y bao, at kasama niya ang maraming tao na tagabayad. So habang po siya naglalakad, papunta doon sa isang bayan, may nakasalubong po siyang isang patay. At ang lalaking patay nag-iisang anak ng kanyang ina. At yung ina po ay bao. So meaning wala nang natira doon sa babae. Patay na yung kanyang asawa, and then namatay pa yung kanyang bugtong na anak. At nang makita ito ng rabay, anong naramdaman ng rabay? At pagkakita sa kanya ng rabay, siya'y kinahabagan niya. At sinabi niya, huwag kang tumangis. So makikita po natin talaga yung compassion, yung pagmamahal ng ating rabay. Ano po? Dito po natin makikita kung gaano yung habag na nararamdaman ng rabay sa mga nangangailangan ng panahon niya. Siya po'y nagpagaling ng mga sakit. Siya po'y bumuhay ng mga patay. Anong ginawa niya doon sa Doon sa patay na binata? At siya'y lumapit at hinipo ang kabaong. At ang mga nagdadala ay tumigil. At sinabi niya doon sa binatang patay, "Binata, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Binuhay po niya yung bata dahil sa pagkahabag niya doon sa ina ng bata. So makikita po natin na kung tayo po ay makikita ng rabay na nagdurusa, ano po? Andudun po yung habag. Ito po yung isang karakteristik ng rabay. Ano po? Siya po yung isang mahabagin. Ano po? Sumunod pa, Lucas chapter 8, verse 23 to 25. Datapot samantalang sila'y nangaglalayag, sila'y nakatulog, at bumugsong isang unos ng hangin sa dagat-dagatan, at sila'y nangatitigid ng tubig at nangasa kapanganiban. Ito pang ginawa niya. At sila'y nangagsilapit sa kanya, siya'y ginising na nagsasabi, "Rabay, Rabay, tayo'y mga mamatay." At siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig, at nangagsitigil at humusay ang panahon. Hindi lang po siya nakapagpapagaling ng mga may sakit. Hindi lang po siya bumubuhay ng mga patay. Siya rin po ay nag-uutos sa mga hangin, mga bagyo, at mga alon sa karagatan. Ito po ay ginawa ng rabay ayon sa binasa po natin dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga piniling mga lingkod. At tayo bilang mga lingkod, kung ginawa po ito ng rabay sa kanyang mga piniling lingkod nung panahon niya at sa mga inaralan niya, ito po ay hindi malayong mangyari sa atin. Ano po? At alam pa po dyan na isang nakakatuwa, ito. Nang ang ating rabay ay nangangaral, ito ang ginawa ng mga pinapangaralan niya. Lucas chapter 4. Lucas chapter 4, verse 22 and 24. Ito. Nang ang ating rabay ay pumunta sa Galilea, Nazareth, para mangaral, at siya'y pinatutuhanan ng lahat at nangagtataka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig. At sinabi nila, "Hindi ba ito anak ni Jose?" Nagtataka yung mga kababayan niya na nakakakilala sa kanya. Hindi ba ito anak ni Jose? Kung ito'y anak ni Jose na anluwagi, bakit ganito yung kanyang pangunawa? Bakit ganito yung kanyang talino? Bakit ganito yung kanyang mga sinasalita? Kaya, nang marinig ito ng rabay, anong sinabi ng rabay? Kaya't sinabi niya sa kanila, "Walang salang sasabihin niyo sa akin itong talinghaga. Manggagamot, gamutin mo yung sarili. Ang anumang aming narinig na ginawa sa Kapernaum ay gawin mo naman dito sa iyong lupain." Anong sinabi ng rabay? Verse 25. Verse 24 kako sana. At sinabi niya,
Excuse me. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang propetang pinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Yun po yung isang makikita natin na halimbawa. Nang ang Rabay po ay nangaral sa kanyang sariling bayan, hindi po siya tinanggap. Alam po ba ninyo na ito rin ay nangyayari sa ating panahon? Alam po ninyo, ako po'y nangaral sa Ramos. Ano po? Nangaral sa Maungib. Pero wala pong nanampalataya. Pero pag ako'y nangaral sa ibang lugar, maaaring may manampalataya. Pati nga kamag-anak ko, walang nanampalataya. Maliban sa kapatid ko at hipag. Now, nangyaring sinasabi ng Rabay, ito po'y mangyayari din sa inyo na sa inyong mga lugar, walang maniniwala sa inyo. Ano po? Dahil ito'y nangyari sa Rabay. Hindi siya kinilala ng kanyang sariling bayan. Hindi siya kinilala ng sariling bayan. Alam po yung nakakilala sa kanya? Eto. Lucas chapter 4, verse 34. Eto ang isang nakakilala sa kanya. Tataas ko sa verse 33. Sa sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumal-dumal na demonyo. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Anoong meron kami sa iyo, Yeshua? Ikaw na Nazareno, naparito ka baga upang kami iyong puksain? Nakikilala ko ikaw kung sino ka, ang banal ng Ama. Now, imaginin po ninyo ng panahon ng ating Rabay. May mga hindi kumikilala sa kanya, lalo na yung kanya mga kababayan. Pero ultimong mga demonyong espiritu ay kilala siya. Dito po natin matitiyo mga kapatid ko na kung ang mga espiritu na sinasabi nating mga demonyo ng panahon ng Rabay ay nakikilala siya bilang manunubos at anak ng Ama. Ano ang meron sa tao? Bakit hindi siya kilalanin bilang manunubos? Alam po, yun ang isang palaisipan hanggang ngayon na hindi ko alam kung bakit. Ano ang meron sa tao at hindi makilala ng tao na kapag nagsasalita ang manunubos, hindi nila ito nakikilala? Dahil hindi po sila yung tinawag na makakarinig ng balita. Maaaring sila ay hindi pinayagan ng Ama na makakilala. Bakit? Dahil nung panahon ng ating Rabay nangyari sa kanila, hindi ipinaunawa sa kanila ang kapangyarihan ng ating Rabay at yung kanyang tinatawag na pagka-manunubos. Dahil mismo sa kanyang bayan ay walang nanampalataya. Ano po? Pero ano yung tunay na dahilan? Bakit ang Rabay ay gumawa ng mga bagay na ito? At maaaring ito ang dahilan, kapatid ko, kung bakit ikaw din naman ay napili na makinig sa aral na ito para makilala mo ang Rabay. Lucas chapter 5 verse 32. Etong sinabi ng Rabay. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Anong sabi ng Rabay? Hindi ako pumarito para tawagin ang mga matuwid. So sa mga nagsasabing sila'y matuwid at hindi nila kailangan ng manunubos, hindi po nagpunta ang Rabay para sa inyo. Sa mga nakikinig na hindi kailangan ang aral ng kaligtasan, hindi po namatay ang Rabay para sa inyo. Hindi po siya nabuhay at namatay sa lupa ang Rabay para po sa iyo. Dahil ang Rabay daw ay nagpunta hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Para sa mga makasalanan na nakahandang magsisi. Hindi po lahat ng makasalanan. Ang tinawag lang po ay yung mga makasalanan na handang magsisi. Kaya mga kapatid ko, talasasin po natin. Baka kasama tayo dito. Dahil itataas ko ang kamay ko. Ako'y isang makasalanan.
At ayon sa pagpapala ng rabay, nakahandang magsisi. Kaya ako maaari na bigyan ng pagkakataon na makilala ko ang rabay at maganap ang kanyang kalooban. Hindi po ako yung isang matwid na hindi nangangailangan ng manunubos. Hindi po ako yun. Ano po, kaya talasasin po natin kung saan po tayo bilang. Ano po? Marcos chapter 10 verse 45. Ito pa. Dahil dapat nating makilala ang ating rabay kung bakit siya nabuhay dito sa lupa. Marcos chapter 10 verse 45. Sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ayan. Ang ating rabay daw ay hindi naparito para paglingkuran. Ayan, makikita natin yung mga tatawaging pastor. Pag sila po'y nagpapalingkod, siya yung ating pinapayaman, binibilhan ng mga sasakyan, binibilhan ng mga manggagarang damit galing sa ating ibinibigay na handog. Diba? Hindi po sila pinadala ng rabay. Kaya sa ating pong assembly, na totoong assembly ng Ama, hindi po natin binabayaran ng ating mga pastor. Sila po ay naglilingkod ayon sa pagpapala po ng ating rabay. Karamihan kaming mga naglilingkod na pinili ng Ama at kami yung nagbibigay ng amin ding mga pagpapala dahil ito ibinigay din lang sa amin. Kung ano po yung binibigay ninyong ikapo, yun din binibigay po namin. Sumusobra pa kung minsan dahil kung kailangan talagang magpapalabas po kami ng aming mga tinatawag na pagpapala ng ating rabay. Bakit? Dahil katulad po ng ating rabay, gusto naming gawin ang ginawa ng ating rabay nung siya narito sa lupa. Yun ang ibinigay niyang halimbawa. Kaya talasasin po ninyo, kayong mga nakikinig, ano po? Kung ang inyong mga pastor, hindi ganitong ginagawa ayon sa ibinigay ng ating rabay na mga tinatawag na halimbawa, abay, hindi po sila galing sa rabay. Ano po? Kung sila po nagpapayaman, umaasenso dahil sa binibigay po ninyo, hindi po sila galing sa rabay. Uulitin ko po ulit. Hindi ganitong ginawa ng rabay nung siya narito sa lupa. Ano po? Actually, nabuhay ang rabay ng simple. Wala po tayong mababasang pag-aari ang rabay maliban sa kanyang damit na nasa kanyang sarili. Wala po tayong mababasang mansyon ng rabay. Ayon sa ating pangunawa, ang rabay lamang po ay may isang sandalyas at isang damit. That's it. Dahil mismo ang rabay ang nagsabi, dito sa Lucas chapter 5. Ang sabi niya dito, Lucas chapter 5 ay binabasa ko. Yung sinasabi niya, Lucas chapter 9, kako sana verse 58. Lucas chapter 9, verse 58. Ito, makikilala natin ang rabay kung siya ba'y mayaman o may mansyon. Ito, tingnan natin. Lucas chapter 9, verse 58. At sinabi sa kanya ni Yahshua, may mga lungga ang mga asong gubat, at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Datapwat ang anak ng tao ay walang mahiligan ang kanyang ulo. Ganun po kahirap ang ating rabay. Ganun po siya kasimpleng namuhay. Wala po siyang mansyon. Hindi po siya nagpundar ng anuman dito sa lupa. Ito rin sana ay maging aral sa atin. Ano po? Now, hindi ko naman po sinasabi na huwag kayo magpundar. Ang sinasabi ko po, gayahin natin ang ating rabay sa kasimplihan ng buhay. Lalo na, parang ganito, ano po? Kung tayo ay mamimili ng ating bahay at mayroon tayong ipagpapagawa ng bahay, magpapagawa ba tayo ng 1,000,000 na bahay? O magpapagawa tayo ng kahit papaano kalahating milyon na bahay? Anong pipiliin natin? O sabihin natin 300,000 bahay. Saan tayo pipili? Kung tayo ay bibili ng sasakyan, gusto ba nating bumili ng 1.5 million o
Kahit pa paano basta may sasakyan. Kung tayo po ay bibili ng damit, gusto ba natin yung signature o kahit na anong damit na lang? Kung bibili tayo ng mga bag, mga sapatos, gusto ba natin ng Versace, Gucci, Louis Vuitton, o kahit na anong bag na lang? Alam po ninyo, dito natin makikita yung kasimplihan natin bilang isang tunay na nananampalataya. Dahil kung ano po natin ginugugol ang pagpapala ng Ama, sasabihin po natin, pagpapala naman ito ng Ama sa akin walang masama. Tama po, wala pong masama. Pero isipin mo, hindi ba mas maganda kung instead na ibili mo ng Louis Vuitton, yung perang pambili mo ng bag, bumili ka na lang ng bag. After all, bag din lang naman. At yung matitipid mo sa Louis Vuitton, ibigay mo sa nangangailangan. Hindi ba pareho? Doon sa nagbabag, hindi pareho, pero sa ating Ama na nakakaalam kung paano natin ginugugol at ginagastos yung ating pagpapalang galing sa Kanya, abay, baka po may masasabing ating Ama, ano po? Hindi na po kailangan pang marinig natin ang boses ng ating Ama sa ating mga tainga na sabihin niya, anak ko, wag na yung Louis Vuitton. Bumili ka na lang ng bag at yung sobra, ibigay mo sa nangangailangan. Anak ko, wag ka na magpagawa ng mansyon. Tama na yung kahit pa paano mayroon kang matulugan. Kahit pa paano may masasabi kang bahay. Yung sobra, ibigay mo sa nangangailangan. Hindi ba mas magandang ganun ang gawin po natin? Pero hindi po nangyayari po. Dahil sa kagustuhan natin na mabili yung mga pangarap natin, tayo po yung nagpapagal. Sasabihin natin, nagpagal ako para dito. Totoo po yun. Pero mas mababawasan ang ating pagpapagal kung simple yung ating pangangailangan. Yun pong gustong palabasin ng Rabay. Ano po? Yun ang bigyan natin ng diin. Nagtatrabaho tayo ng 24/7 para para mabili yung ating mga gusto. Pwede naman tayong magkaroon ng mga gamit na hindi naman ganun kamahal. Pareho lang. Itataas ko kamay ko. Karamihan sa mga damit ko galing sa ukay-ukay. May mga panahon din naman nung panahon ko, nung binata pa ako, kahit papaano, gusto ko rin ng signature clothes. Pero nang ipinaunawa sa akin ng Rabay, ng pagpapalang binibigyan niya sa akin ay hindi lang para sa akin, kundi para din naman sa mas higit na nangangailangan, natuto akong magtipid. Yun ang gustong iparating ng Rabay. Ano po? Kaya, tingnan ninyo mga kapatid, baka tayo ay sumusobra sa ating kinabubuhay. So makikita po natin ng ating Rabay ay hindi nagpunta para pagsilbihan. Nagpunta siya para siya po ay magsilbi. Ano po? Mateo chapter 12 verse 18 to 21. Mateo chapter 12. Ito. Narito ang lingkod ko na aking hinirang. Ito ay galing sa kasulatan ni Isaias. Sabi niya, upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias na sinasabi, narito ang aking lingkod na hinirang at minamahal ko na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Anong gagawin daw ng ating Rabay? Isa sa kanya ko ang aking espiritu at ihahayag niya ang paghuhukom sa mga hintil. So tayong mga hintil ay walang excuse. Pinadala daw dito ang ating Rabay dito sa lupa para tayo hukuman. Bakit? Dahil sa ating mga gawa. Dahil sa ating hindi pananampalataya, tayo daw ay huhukuman. At dumating ang Rabay para ibigay ang kanyang hatol. Ano po? Kaya kung hindi po natin diringgin ang aral ng Rabay, tayo po'y hinatulan na. Tandaan po natin. Ano po? Hindi. Ano sabi niya? Hindi siya makikipagtalo ni sisigaw, ni maririnig man ng sino man ang kanyang tinig sa mga lansangan. So hindi natin gawain, dahil ito ay hindi ko rin gagawin, na ako'y pupunta sa lansangan at magsisigaw.
Hindi yun ang gawain binigay ng rabbi sa akin. May mga pagkakataon siguro na ako'y magsasalita pero hindi sa lansangan na katulad ng ginagawa ng ilan. Hindi nyo ako makikita sa mga bus na nangangaral sa mga bus. Hindi ganun yung binigay na aral ng rabbi. Kundi sinabi niya, hindi siya makikipagtalo ni sisigaw man, ni maririnig man ng sino man ang kanyang kinig sa mga alam. Hindi kami makikipagtalo. Kung maniwala man kayo o hindi sa ipinapangaral namin sa inyo, then so be it. Kami po'y lilipat sa ibang lugar. Parang ganun yung kwento ng pangangaral. Ano po? So makikita po natin ang aral na ibinibigay ng rabbi. Hindi niya babaliin ang tambong gapok at hindi papatay ng kimsin na umuusok hanggang sa papagtagumpayin ang paghuhukom at aasa sa kanyang pangalan ang mga hintil. Ito po yung dahilan. Para tayong mga hintil ay may pag-asa. Hindi lang tayo mabubuhay and then mamamatay and that will be it. Hindi po. May dugtong po ang ating buhay pagkatapos tayo mamatay dito sa lupa. Mayroon ba kung dugtong? Mayroon pa po tayong hinihintay na pag-asa. Ano po? Kaya hindi po natatapos dito sa lupa ang ating kwento. Ano po? Lucas chapter 19. Ito pa, dagdag. Lucas chapter 19 verse 10. Kaya sa mga nakikinig mga kapatid ko, naway makilala natin ang naging buhay ng rabbi kung bakit siya napunta dito sa lupa para sa atin. Lucas 19 verse 10, ito pa po yung dagdag. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Baka daw nawawala tayo sa ating landas. Kasama tayo sa dahilan kung bakit naparito ang rabbi. Kasama tayo sa dahilan kung bakit ipinanganak dito sa lupang ating rabbi. Kasama tayo sa dahilan kung bakit mamamatay ang rabbi dahil sa atin. Dahil kasama tayo sa mga nangawawala. Ano po? Pero nang dumating ang ating rabbi at nangaral, dahil nasusulat dito sa anong tawag dito? Mateo 15 verse 24. Ito yung kwentong dagdag kung bakit naparito ang rabbi. 15 verse 24. 15:24 sabi niya, datapot siya sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Isa pang kwento. Siya daw ay naparito para sa nawawalang lahi ng Israel. Yung 10 lahi. Dahil nang dumating ang rabbi, ang nadatnan lang niya, yung 2 lahi. Kaya siya daw ay naparito para sa nawawalang 10. Pero nung siya po'y pumunta rito, tinanggap po ba siya ng kanyang mga tinatawag na kababayan? Ito po, John chapter 1 verse 11. Ito pong nangyari. Nang ang rabbi po'y napunta rito sa lupa para ipangaral ang magandang balita at pagsisisi sa bayang Israel. Ito po sinabi ni John. John chapter 1 verse 11. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Hindi po siya tinanggap ng kanyang mga kababayan katulad ng sinabi natin kanina. Kaya po ibinaling niya sa kahit sino mang mananampalataya yung kanyang tinawag na pagliligtas. Ano po? Kaya dito sa chapter 23 verse 37 ng Mateo, ito ang sinabi niya sa bayan ng Jerusalem nung siya po'y hindi tinanggap, nung siya po'y nangangaral. Mateo chapter 23 verse 37. O Jerusalem, 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 na kumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ng iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ayaw kayo, meaning kayo ay umaayaw. Ganito po ang kahalintulad ng bayang Israel ng panahon ng rabbi.
Ang rabay po'y nagpunta para sa kanila, pero siya po'y hindi tinanggap. Inaruga niya sila na parang mga sisiw, pero sila po'y umayaw. Nangaral po siya sa kanilang bayan. Nilibot po niya ang buong Israel, pero hindi po siya tinanggap. Tandaan po ninyo, hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Dalasasin po natin, yung pagmamahal na ibinigay ng ating Ama sa kanyang bayang Israel, na ipinadala ang kanyang bugtong na anak para mangyari sana yung kwento doon sa Genesis, yung dahilan kung bakit siya ipinanganak. Pero siya po'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Lucas chapter 19 verse 41 to 44. At nang malapit niya, nakita niya ang kanyang bayang Jerusalem, at ito'y kanyang tinangisan na sinasabi, kung sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, datapwat ngayon pawang nangatatayo sa iyong mga mata, sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo, at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila, at ilulugso ka sa lupa, at ang mga anak mo na nasa loob mo, at sa iyo'y hindi sila mag-iiwan ng bato na sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. Ito pong sinabi niya sa bayang Israel. Kung nakilala mo lang sana, sabi ni Rabbi Yeshua, hindi sana mangyayari sa iyo ang iyong pagkubkub. Hindi sana mangyayari sa iyo ang mga digmaan. Hindi sana mangyayari sa iyo ang pagbagsak ng iyong bayan. Kung nakilala mo lang sana ang araw ng iyong pagdalaw. Now, alam po ninyo, ito po ay warning. At hinaing at iyak ng ating rabay sa bayang Israel. At ito naman po'y gagamitin niya sa ating mga nakakarinig ngayon. Kung maririnig natin ang tinig ng rabay na ipinapaunawa sa atin ang dahilan kung bakit siya napunta dito sa lupa para sa iyo na nakikinig. Dinggin mo sana, kapatid ko, ang dahilan kung bakit naririnig mo ang aral na ito, at huwag kang magaya sa bayang Israel. Dinggin mo sana, kapatid ko, kapag ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na marinig mo ang kwento ng dahilan kung bakit narito sa lupa ang rabay na siyang tatawagin mong manunubos. Huwag kang magaya sa Israel. Na kung hindi mo nakita sa kapanahunan mo ang ipinadalang sugo ng Ama, baka makita mo ang iyong pagbagsak. O kaya pagdating ng araw ng paghuhukom, hindi ka kasama sa tinatawag na dahilan kung bakit namatay ang rabay dito sa lupa. Huwag naman sana, kapatid ko, talasasin mo. Ito ay warning sa iyo at warning din sa bayang Jerusalem nung panahon nila. Ito padagdag. Mateo chapter 11 verse 20. Mateo chapter 11. Kaya pag naririnig mo, kapatid ko, dinggin mo ang tinig ng iyong manunubos. Ng ating manunubos. Mateo 11 verse 20. Nang magkagayoy kanyang pinasimulang sumbatan ang bayan na pinaggagawa niya ng lalong maraming sa kanyang mga gawang makapangyarihan, sapagkat hindi sila nangagsisi. Ito pa, nakita nila ang kanyang mga gawa, nakita nila ang mga himala, pero still hindi sila nagsisi at sumampalataya doon sa rabay na ipinadala dito sa lupa para sa kanilang kaligtasan. Nung sabi niya, sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at sa Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihan na ginawa sa inyo, malaon na gising nangagsisi na may mga damit na magaspang at abok. Ngunit sinasabi ko sa inyo na higit na magpapaumanhin ang Tiro at Sidon sa araw ng paghuhukom kaysa sa inyo. Imagine ninyo, Jerusalem, sabi niya, kung ginawa sa iyo
o ginawa sa Tiro, kako sana, at Sidon ang ginawa ko sa iyo. Matagal na sanang nagsisi ang Tiro at Sidon. Kaya sabi ng ating rabay, mas mapapatawad pa nga daw ang ginawa ng Tiro at Sidon kaysa sa ginawa ng bayang Israel, dahil hindi nakilala ng bayang Israel ang pagdating ng kanilang mga lubos. Ito pa, at ikaw Kapernaum, meaning yung bayang hindi nakinig sa rabay. Ikaw kapatid na hindi makikinig sa rabay, gagawin kong personal. Ikaw kapatid na hindi makikinig sa rabay, sabi niya, magpapakataas ka baga hanggang sa langit, ibababa ka hanggang sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma sana ginawa ang mga makapangyarihang gawa sa iyo ginawa, ay nanatili sana siya hanggang sa araw na ito. Na ano, saan tayo kinumpara? Saan ikinumpara yung mga taong nakakarinig at nakakaalam ng kwento ng rabay, hindi nananampalataya sa Sodoma at Gomora? Now, kilala natin ang Sodoma at Gomora. Ito yung dalawang syudad na sinunog dahil sa kanilang mga kasalanan. Pero sabi ng rabay, kung nakita ng Sodoma at Gomora ang ginawa ko sa iyo, hindi sana nasunog ang Sodoma at Gomora. Ganon sila kabilis pagbabalik loob at magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Yan ang ibig sabihin ng rabay. Kaya ikaw na nakikinig, tayo na nakikinig, talasasin po natin. Makilala sana natin ng ating rabay na ating manunubos ay nagsasalita sa oras pong ito. Ang pangalan po niya ay Yahshua, na ipinanganak sa Bethlehem, Ephrata. Ibuhay po natin ang kanyang salita. Manampalataya po tayo sa kanyang ibinibigay na aral sa atin. Ano po? Now, so anong ginawa sa kanya ng kanyang kababayan? Hindi na nga siya tinanggap. Anong ginawa sa kanya? Eto. Lucas chapter 19 verse 47. Ito ang ginawa sa kanya ng kanyang mga kababayan na pinuntahan niya dito sa lupa para iligtas. Ito ang ginawa, ibinalik sa kanya ng kanyang kababayan. Chapter 19 verse 47. At nagtuturo ang ating rabay araw-araw sa templo. Nagtuturo siya, yun ang gawain niya eh. Yun ang ibinigay na reason ng Ama kung bakit siya pinadala dito sa lupa. Ipangaral ang kanyang mabuting balita. Datapwat ang mga pangulong saserdote at ang mga eskriba at ang mga taong pangunahin sa bayan. Anong kanilang ginagawa at iniisip? Ay nangagsisikap na siya'y patayin. Now, imagine niyo kung sino pa yung nangangalaga sa bayan. Kung sino pa yung tinitingala sa lipunan. Sila yung nakakaalam sa kautusan. Sila daw ang nag-iisip, nagsisikap na patayin ang kanilang sariling manunubos. Now, imagine po ninyo. Yung mga may pinag-aralan, yung mga may sinasabi sa lipunan, paano nga naman sila maniniwala doon sa nangangaral ng kanyang mga alagad ay mga mangingisda? Paano ba naman sila makikinig doon sa nangangaral na ang kanyang ama ay isang anluwagi? Paano nga naman sila maniniwala doon sa nangangaral ng kaligtasan samantalang ito'y mas mababang uri ng lipunan? Alam po ninyo, nangyari sa panahon ng rabay, mangyayari din sa panahon po natin. Kaya napakahirap po sa isang mayaman, sa isang matalino, sa isang may pinag-aralan ang manampalataya sa ipinapangaral ng ating rabay sa pamamagitan po natin na may mababang uri ng buhay. Napakahirap po. Totoo po yan. Sino bang maniniwala sa atin na wala tayong posisyon sa gobyerno? Wala. Sino maniniwala sa atin kung ating pinapangaralan ay abogado, mga doktor, may mga mansyon, samantalang ang bahay natin ay kubo? Wala pong maniniwala po sa atin. Nangyari sa panahon ng rabay. Ano po? Dahil baka sila pa ngayong maging dahilan balang araw na tayo ay pag-isipan ding patayin. Huwag naman sana. Pero kung ito yung mangyayari, then ito yung kagustuhan ng rabay. Ano po? John chapter 11 verse 53. So yung dahilan kung bakit ipinadala dito sa lupa ang ating rabay para ipangaral ang mabuting balita ng Ama at magsisi sila
sila pa yung nag-iisip ngayon na patayin ang ating rabay. Chapter 11 verse 53. Kaya't mula ng araw na yaon ay pinagsanggunian nilang ipapatay siya. So all of them ay nag-iisip na patayin ang ating rabay. Yung ipinadalang manunubos na siyang magliligtas sa kanilang mga kasalanan ay siya ngayong tinatawag nilang gusto nilang patayin. Dahil sa hindi nila nauunawaan or ayaw nilang tanggapin ang kwento ng kanilang kaligtasan. Yun po yung mahirap. Ayaw nilang tanggapin ang kwento ng kanilang kaligtasan. Kaya nang sila magkaroon ng pagkakataon, itong nangyari, verse 59 ng Mateo, chapter 26. Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patutuong kabulaanan laban kay Yeshua upang siya'y kanilang maipapatay. Dahil sa kagustuhan nilang mapatay ang kanilang manunubos, sila ay naghanap ng mga sinungaling na saksi, nasasaksi para may papatay ang manunubos na ipinadala ng Ama na magliligtas sana sa kanila. Dito po natin makikita yung katigasan ng kanilang mga puso. Yung manunubos na ipinadala ng Ama na magliligtas sa kanila ay pinag-isipan nila at pinagsumikapan nilang patayin. Now, dahil dito, natupad yung kwento. Sa sulat ni Zechariah chapter 13, verse 7. Ito ang sulat ni Zechariah tungkol sa rabay na ipinadala dito sa lupa na mga ngaral ng mabuting balita. Ito, Zechariah chapter 13, verse 7. Gumising ka o tabak laban sa pastol ko at laban sa lalaki na aking kasama, sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo. Saktan mo ang pastol at ang mga tupa ay mga ngalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit. Dahil po dito, nang hinuli po nila ang ating rabay para patayin, nangyari po yung kwento na ang kanyang mga lingkod na nananampalataya ay naging parang tupang nagkalat sa ilan. Ito ay natupad sa Mateo chapter 26 verse 31. Mateo 26 verse 31. Sabi po niya rito, nang magkagayoy sinabi sa kanila ni Yahshua, kayong lahat ay hihiwalay sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastol at mga ngalat ang mga tupa ng kawan. Yun pong sinabi ng ating rabay. That night, nang siya po'y hulihin at patayin ng kanyang mga kababayan. Ito po yung nangyari. Nang siya po'y mahuli o nang siya'y hinuli. At alam po niyong kwento, hinuli po siya ng kanyang isang alagad. Si Judas Iscariote ang naging dahilan kung paano nahuli ang ating rabay sa pamamagitan ng isang halik. Ano po? Sa pamamagitan ng isang halik, ipinagkanulo ang ating rabay. Kaya sabi niya dito sa Lucas chapter 22. Lucas 22. Lucas 22 verse 42. At sinasabi ng ating rabay, Ama ko, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Now, this is the night kung saan huhuli ng rabay. Alam ng rabay yung kanyang dadanasing hirap. Kaya sinabi niya sa ating Ama, kung pwede nga lamang, hindi mangyari sa kanya. Pero nanaig po dito yung kagustuhan niyang sundin ng ating Amang nasa langit. Sabi niya, pero hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi kalooban mo. Now, ilan kaya sa atin ang makakaisip na ganito ang ating isagot pag may mga gusto tayong gawin at
ating masasagasaan ang ibinigay na gawain sa atin ng ating Ama. Ano po? Iisipin kaya natin na huwag ang kagustuhan ko ang masunod o sasabihin natin maintindihan mo ko Amang Yahweh? Tayo ba yung magsasabi kay Amang Yahweh na susundin ko Amang Yahweh kagustuhan mo at huwag ang aking kagustuhan, o sasabihin natin Amang Yahweh intindihin mo ang aking kalagayan kaya ako gagawin ang bagay na ito? Huwag naman po sana, ano po? Dahil baka tayong magpapaintindi sa Ama instead na tayo ang magsasabing matupad ang kagustuhan mo Amang Yahweh. Huwag naman sana. Alam niyo po, ito nangyayari sa ating buhay. Iniisip natin na maintindihan ni Amang Yahweh. Iniisip natin na mauunawaan ni Amang Yahweh. We pray. We pray na ganun sana ang mangyari. Pero kung tayo po ay binigyan na ng Ama ng pangunawa para gawin natin ang isang bagay at tayo gumawa ng ating vow at isinasakripisyo natin ang ating pananampalataya, abay, sa ating pangunawa ay hindi po ito uunawain ng Ama dahil tayo na po yung nakakasalangsang. Ano po? Tayo na po yung gumagawa ng kasalanan. Huwag naman sana. Ano po? Mateo 27 verse 31. Mateo 27 verse 31. Sabi po niya dito, at nang siya'y kanilang malibak, ay hinugdan nila siya ng balabal at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit at kanilang inilabas siya upang ipako. Pinahirapan po ang rabay. Matapos po siyang hulihin, siya po'y isinadlak, nakasama, nagsadlak yung mga pinili na mga saserdote, na mga bulaang mga saksi. Siya po'y pinahirapan. Hinubadan, tinanggalan yung kanyang damit at nilagyan ng koronang tinik. Dito po natin makikita yung hirap na binigay, na ginawa ng rabay. O pinagawa ng rabay. O ginawa nila sa rabay. Siya po'y hinugupit ng 39 times. Wala po silang makitang kasalanan sa rabay, pero sila po'y gumawa ng mga piting saksi, mga bulaang saksi, para lang magawa ang kanilang gustong may papatay ang rabay na siyang pinili ng Ama na maging tao dito sa lupa para magligtas sana sa kanila para sa kanilang mga kasalanan. Pero ito po'y kanilang pinatay at ipinako sa pulos. Para isummarize ko po yung ginawa nila sa ating rabay, ay babasahin ko yung prophecy dahil ito'y dapat na mangyari. Alam po ninyo, 600 years ago, bago mangyari po ang kwento ng rabay, inihula na ni Propeta Isaias na ganito ang mangyayari. Isaiah 53, ito po ang sinasabi. Talasisin po natin yung paghihirap ng rabay. Sabi niya dito, sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ni Yahweh? Nang dumating ang rabay, sino daw ang naniwala na siya ang manunubos? Sino yung mga naniwala? Yung mga nasa mababang lipunan. Yung mga pastol sa parang. Sila yung unang nakaalam ng pagdating ng ating rabay. Yung mga mangingisda. Yung mga maniningil ng buwis. Yung mga bao. Yung mga nasa mababang uri ng lipunan, sila yung mga nanampalataya. Pero yung mga nasa mataas na tungkulin, yung mga nasa Sanhedrin Council, yung mga Pariseyo na nakakaalam ng kautusan, hindi po sila nanampalataya. Kaya sa ating mga nakikinig, sino kaya sa atin ang Pariseyo? Ang Sanhedrin Council. Sino kaya sa atin ang mga pastol? Sino kaya sa atin yung mga bao? Sino kaya sa atin yung mga mangingisda na nakinig sa kwento ng rabay? Verse 2, sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang paninim, na gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man totoo. Hindi siya katulad ni Richard Gomez na gwapo.
na tinitilian ng kanyang mga kababayan. Hindi po ganun yung kanyang tsura. Wala daw po tayong makikitang magandang anyo. Meaning siya po ay ordinaryong nabuhay na katulad po sa kanila. Walang extraordinary na makikita po nating features ang rabay daw. Ano po? Parang katulad natin na kapag tayo dumaan, parang dumaan lang. Hindi tayo tinitilian dahil sa ating kagandahang lalaki o kaya dagdag na physical na features. Wala po tayong ganun. Ganun din ang rabay. Pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya, meaning wala. Hindi natin siya kumaga. Kapag ang ating rabay ay tumayo sa crowd, hindi natin daw siya mapipili na among the best. Hindi daw natin magawin. Walang ganong physical features ang rabay. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, totoo. Hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Kinubdan ng kanyang damit. Nilagyan siya ng koronang tinik. At siya hinagupit ng 39 times. At pinagbuhat ng isang puno. At iyon ang kanilang ginamit para siya ipako. Siya hinamak, itinakwil, pinagdudurahan pa siya, ayon sa kwento. Tinatawanan siya, niluluhuran siya na parang minamak siya. Ito po yung naranasan ng rabay. Ano po? Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. Meaning wala siya, katulad nga na sinabi ko sa inyo, hindi siya namuhay sa karangyaan. Namuhay siya ng simple. Wala tayong mababasang karangyaan sa kanyang buhay. Ano po? Hindi siya nagmalabis sa kanyang buhay. Simple lang kung paano po siya nabuhay. At gaya ng isa na pinagkukublihan ng kanilang mga muka ng mga tao, siya'y hinapak, siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. Hindi daw natin bigyan siya ng pansin. Nung panahon ng mga Israelita na nabuhay ang ating rabay, siya po'y baliwala sa kanila. Ano po? Hindi siya kinilala bilang isang mataas na tungkuling tao. Wala po sa kanya doon. Hindi po siya kasama doon. Ano po? Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman, totoo. Narinig natin na siya nagpagaling ng mga sari-saring mga sakit dahil sa kanyang habag. Ano po? At nang siya po'y latiguhin ng 39 times. Nang siya po'y paluin ng koronang tinik. Nang istrip po yung kanyang damit para ibaba yung kanyang yung bagai, yung kanyang pagkahamak. Dinala ang ating mga kapanglawan at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas. Sinaktan ng ama, dinalamhati. Pero parang sinabi natin na siya makasalanan. Sinabi ng mga Pariseyo na siya'y dapat mamatay dahil sa kanyang kasalanan. Bagamat wala siyang kasalanan. Tayo ang nagkasala. Sila ang nagkasala ng panahon nila pero hindi nila dinilig. Anong tawag ito? Ibinigay sa rabay ang kanilang mga kasalanan. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay inako ng rabay nang siya ipako sa tulos. Ngunit siya nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, totoo. Yung sugat sana para sa atin siya ang tumanggap. Yung parusang kamatayan na para sana sa atin, siya ang tumanggap. Yan pong ginawa ng ating rabay. Ano po? Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Again, totoo. Binugbog siya. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. For His stripes we are healed. Totoo po. Ganito po ang tinanggap ng rabay na parusa. Para lang sa atin. Ano po? Siya'y napighati. Gayon may, ano sabi niya? Verse 6. Tayong lahat ay gaya ng mga tupa na naligaw. Tayo ay tumungo bawat sa ating kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ni Yahweh ang kasamaan nating lahat. Totoo po. Nakita natin ng ating rabay ay hulihin, nagsitakbuhan yung mga alagad. Kasama na dito si Pedro na nagsasabing paunahin niyang alagad. Na nagsabi na sinabi pa ng ating kapatid na si Pedro,
ang ating Apostol Pedro na sinabi, kahit ako'y mamatay, kita'y hindi iiwan. Pero siya po ipinatwa for 3 times. Ano po? Tayo po daw ay parang, sila po daw ay parang mga tupa na nangawalan ng pastol. Siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Totoo. Nang siya'y pinagbibintangan na isang makasalanan, hindi po siya nag-open ng kanyang bibig. Hindi po niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Siya po'y katulad ng isang tupa na dinadala sa patayan pero hindi siya umimik kahit minsan. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya. At tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanilang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? Dahil sa pagsalangsang ng ating bayan ay nasaktan siya. Sino daw? Wala. Walang nakakilala. Maaalala lang nila yun. Ayon sa kwento. Sa huling panahon. Pero nung panahon niya, wala pong nakaalala na siya ang isinilang sa bayan ng Bethlehem Ephrata na piniling maging hari na ipinadala ng Ama. Ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagaman hindi siya gumawa ng pagdadahas o walang anumang karayaan sa kanyang bibig. Wala pong nakitang kasinungalingan sa kanyang bibig nor kasalanan man. Gayon may kinalugdan ni Yahweh na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi. Pahahabain niya ang kanyang mga kaarawan at ang pagkalugod ni Yahweh ay lalago sa kanyang kamay. Siya ay makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aariing ganap ang aking matwid na lingkod. Ang marami at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Dito po, nakita po natin yung paghihirap ng Rabay. But even after that, ano po yung kwento? Dito po sa Lucas chapter 23. Even after na siya po ay pinarusahan, binuraan, hinagupit, hinubaran, hinagupit, minak, hinamak, ito pong kanyang sinabi, Lucas chapter 23 verse 34. Nang malapit na po siyang mamatay, at sinabi ng ating Rabbi Yeshua, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Even after, before death, andun pa rin yung kababaang loob at tinatawag na pagkahabag ng rating Rabay sa mga pumatay sa kanya. Ama ko, sabi niya, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Alam po ninyo, sabi po dito sa aklat ng Hebreo chapter 5 verse 8, sabi niya, bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Imagine po niyo ang nag-iisang anak ng Ama na may kapangyarihan na sa isang kisap mata, sa isang pitik, pwede po niyang gunawin ng sanlibutan, pero hindi po niya ginawa. Naghihintay lang yung mga anghel that night na humingi siya ng tulong. Mayroon siyang anong sabi niya, 72,000 na legions of angel ang nagbabantay sa kanya that night. At naghihintay lang ng kanyang salita at papatayin lahat yung mga gumagawa ng kasalanan sa kanya. Pero hindi ko niya ginawa. Natuto po siyang tumalima dahil sa hirap na inabot niya, bagamat siya po ay anak ng Ama. Siya po ay may kapangyarihan tulad ng isang Elohim dahil siya anak ng Amang Yahweh na isang nag-iisang Elohim, pero hindi ko na ginawa.
yung kanyang pagiging yung kanyang luwalhati bilang isang anak ng Ama. Iniwan po niya sa kalangitan para lang maging tao sa lupa. Iniwan niya yung kanyang kaharian, yung kanyang korona sa kaitaasan para lang pumunta dito sa lupa. Para iligtas sana ang kanyang mga pinili na mananampalataya. Pero siya po'y pinalikuran ng kanyang kababayan. Kaya, mga kapatid ko, kung maririnig po ninyo Hebrew chapter 3 verse 15, ito po ang sabi dito sa Hebrew. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Pag narinig daw po natin ang kwento ng kanyang buhay, huwag daw po tayong maging matigasin ng ulo. Katulad ng ginawa ng mga nagmatigas at nagmungkahi ng panahon nila. Tayo po ay biniyayaan ng Rabay na makilala ang kanyang pagsilang, ang kanyang kamatayan. Dahil ang kwento ng ating Rabay ay kwento ng kanyang Ama na nagbigay sa atin ng tinatawag na habag para tayo magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya dito sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ni Yahweh sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung dahilan kung bakit. Sapagkat hindi sinugo ng amang anak sa sanlibutan upang hatulan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya para sa kanya. Ang sanlibutan, kaya sa kanya din ibinigay ang kaligtasan. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, pero ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Ama. Kaya kung hindi po tayo sumasampalataya sa bugtong na anak ng Ama na ipinadala dito sa lupa at ang kanyang pangalan ay Yeshua, sa kanya lamang po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nasusulat sa Gawa 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na kanyang ikaliligtas maliban sa ating manunubos na ipinanganak sa Bethlehem Ephrata at pinatay sa Jerusalem para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Mga kapatid ko, naway kung maririnig po ninyo ang kwento ng ating Rabay, makinig po tayo at sumampalataya sa kanya. Dahil wala na pong ibang kaligtasang darating pa dito sa lupa maliban sa ipinangaral ng mga apostol at ipinapangaral ngayon na naririnig ninyong katulad ng ngayon. Mga kapatid ko, ito pong aral po ng Rabay. And I pray na tayo po sana ay matuto sa naging buhay po ng Rabay. Mamuhay po tayo ng simple. Piliin natin gawin una ang gawain ibinigay sa atin ng ating Ama, at huwag po tayong makakalimot na manampalataya sa nag-iisang manunubos na ipinadala dito sa lupa na ang pangalan ay Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Ito pong aral ng Rabay, mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Naway ang pagpapala po at kaligtasan ng ating Rabay Yeshua ay sumaating lahat. Shalom. Hallelujah.